So, ito yung ginawa naming mechanism para sa hopper. So, dalawa yung timer na ginamit namin dito. Ayan. Tsaka isang contactor para sa mismong 3-phase na motor. So, pag puno at bago maubos yung laman ng hopper, no. So, itong timer 1 natin, ito yung timer niya para sa bago maubos yung laman ng hopper. Okay? So, itong pangalawa, timer niya para sa after mapuno yung laman ng hopper. Okay? So, yan, ito yung initial position niya. So, nagbibilang silang dalawa. So, inuubos niya yung laman ng hopper. After maubos ng hopper, iti-trigger niya yung contactor. Okay? After na-trigger yung contactor, tuloy pa rin sa pagbibilang si timer 2 hanggang sa mapuno yung hopper ng load. Okay? So, ita-timing mo yun kung hanggang saan mapuno yung hopper. Then, mamamatay uli siya. Iti-trigger niya yung sarili niya para mag-reset yung buong system. So, ganun uli yung mangyayari. So, cycle lang. Andar uli yung contactor. So, after non contactor, magbibilang, mapuno yung hopper. Then, i-reset niya uli yung sistema. So, yun. Okay na. Sige, thank you. So, yan lang masishare namin ngayon. Medyo, na kami. Puyat na kami. So, thank you. God bless. Kung bago ka sa channel ko, subscribe ka. Click mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga video ko pang darating. So, ito, yan, ito yung circuit natin. Yan. 2 timer relay at magnetic contactor. Timing ng filling at discharge ng hopper. Ayan. So, yung contactor nilagyan ko na ng indicator para magandang tingnan. Yung timing dito, pag mauubos, kung gaano katagal maubos. Ang timing naman dito, Boss Ivan, ulit. Ang timing nito, para sa pag-ubos. Then, naubos na, umandar na siya. Pagkatapos, umandar, so mapupuno, may timing to ng, ito naman ang timing ng pagpuno. No, pag na-timingan niya na yung pagpuno, isa-set mo kung anong gaano katagal yon, mamamatay. Okay? So, pagpuno, timing ng pagpuno, timing pala ng pag-ubos. Ito, yung T1, timing ng pag-ubos ng powder sa hopper. Ito, timing ng pagpuno sa hopper. Okay? Filling, kasi ito, pag-ubos. O, yan. Inaantok na kami dito, kaya pasensya na, no? So, ito yung wiring, dalawang timer ang ginamit natin. Timer 1, timer 2, tsaka MC. So, initial position, pag power, aandar yung dalawang timer. Magbibilang yan. So, mas matagal ang bilang dito sa timer 2 kaysa compare sa timer 1, no? So, bibilang ng 2 minutes si timer 2 para paandarin si contactor. So, after maibigay niya na yung trabaho ni timer 1, magbibilang naman si timer 2
para mapuno sa pagpuno ng hopper. Once na ma-achieve niya na yung 5 minutes na mapupuno na yung hopper, mamamatay siya. Papatayin niya yung sarili niya. So magre-reset yung dalawang timer, then pati yung contactor sa initial position niya. Okay? Sana naintindihan mo. Okay. natin. So wiring ito. Ito yung timer. Timer 1, timer 2. Trabaho ng timer 1, iset mo yung time sa kung kailan mauubos. Timer 2, iset mo yung time kailan mapupuno. Okay? Thank you. Feeding under. After mapuno, mamatay ang contactor. Doon di man natin natin ang sarili mo kung paano Ayan. babalik yung ano. So namatay na yung contactor. Magbibilang siya uli pag naubos na. Under uli. Magpupuno uli. After mapuno, mamatay. Magbibilang para maubos. Kaya si boss Ayan o. timer lang. Yun o. Cycle na siya. Bilang uli sila ng dalawa. Boss Ivan, ito na ang gagawin mong wiring. Bukas. Ayaw namin mag-shutdown. Sayang ang production. Kayo na bahala. Ito. Ay, hindi yan. Ito pala. Ito, Boss Ivan yan. Itong ginawa nating wiring. Courtesy of Sir Care. Okay? Boss Ivan, shutdown yung bukas ha. Shutdown mo bukas, Boss Ivan ha. Di ka na magra-rattle yan. Oo. Topic na yan. So, timer dito.